Alright mga boss, magandang araw. So, bali ngayon mga boss, ituturo po natin kung paano paganahin o iset up itong PPPoE dito sa Kitify System Microtech based version 2. Now, isa to sa mga usual na tanong mga boss, especially doon sa mga may mga nagma-monthly subscription or yung tinatawag na PPPoE services. Now, mga boss, ngayon ituturo po natin yung PPPoE over VLAN. So, ibig sabihin po nun mga boss, ay papatagusin natin si PPPoE through VLAN. Okay? Now, before tayo magsisimula mga boss, for the context lang, bali naka-set up na po itong Microtech natin or naka-configure na itong Microtech natin ng hotspot. Okay? Now, bali 2, 3, and 4, dito natin pinatago si hotspot. Ang gagawin po natin ngayon mga boss, bali same interface lang po, papatagusin din po natin si PPPoE. So ibig sabihin nun mga boss, iisang interface lang ang gagamitin ni PPPoE at ni hotspot. Okay? So ngayon mga boss, punta tayo sa Winbox. Ayan. So ngayon mga boss, bali gumamit tayo ng Winbox version 4.1. So dito, login lang tayo sa ating Microtech. So, once nandito na po tayo sa ating Microtech, sa loob ng Microtech po natin, dito sa interface po ng Microtech, bali punta tayo sa interfaces mga boss, gagawa po tayo dito ng VLAN. VLAN na gagamitin para sa ating PPPoE. Okay? So, dito, pindutin lang natin tong new, and then VLAN. So, dito mga boss, lalabas po ito. Comment lang natin PPPoE. So ayan, and then dito mga boss, ang gagamitin natin sa video ito ay VLAN 150. Ayan. And then, dito mga boss, VLAN ID, 150 ang yung ilalagay natin dahil nga po yun yung gagamitin natin. Then interface. Ayun. So dito mga boss, kung saan natin saan yung bridge ng hotspot natin, yun din po yung gagamitin natin para again, iisang interface na lang po si hotspot at si PPPoE. Ayun. So, bali, in my case, mga boss, ito po yun. Click natin yan, then apply. So, ngayon, meron na tayong VLAN 150 for our PPPoE. Okay? So, after that, mga boss, punta tayo sa IP, then, addresses. Ito. So, gagawa tayo ng addresses para sa ating PPPoE. So, click natin itong new. Dito, PPPoE. Ayan. So, dito sa comment mga boss, it's up to you kung ano yung ilalagay ninyo. Hindi naman po yan makaka-apekto. So, dito sa addresses, ito yung napakahalaga. So, ang gagamitin lang natin siguro is 192.168.150 then .1/24. So, yan yung subnet natin. Then, dito mga boss, interface natin, yung ginawang VLAN po natin doon sa interface. So, yung VLAN 150. Ayan. And then, click lang natin yung apply mga boss. Then, network, automatic na po yan. Then, okay po natin. So, ngayon, meron na tayong address list para sa ating PPPoE VLAN 150. After that mga boss, close lang natin yan. Then, balikan natin sa IP. Then, dito tayo sa pool. Okay, so dito sa pool, mag-a-assign tayo or maglalagay tayo ng mga addresses na pwedeng gamitin ng inyong PPPoE subscriber, yung client ninyo. Okay, so click natin itong nyo. Sa comment mga boss, kayo na pong bahala kung ano yung ilalagay ninyo. So dito mga boss, magbe-base po tayo doon sa ating address list na ginawa. Okay? So magsisimula tayo sa 192.168.150.10. So ibig sabihin nito mga boss ay magsisimula or ang ibibigay na IP address doon sa mga PPPoE clients ninyo ay magsisimula sa 192.168.150.10. Okay? So this one, copy lang natin itong mga boss para mas madali. Control C. Then copy natin dito, Control V.
Then itong 10, papalitan natin ng 254. So ibig sabihin nun mga boss, or nito, bali ang ibibigay na IP address doon sa mga PPPoE client po ninyo ay magsisimula sa 192.168.150.10 hanggang 254. Okay? So after that mga boss, apply lang po natin, then okay. So ngayon, meron na tayong pool para sa ating VLAN 150 na gagamitin para sa ating PPPoE. Okay? So ang ginawa natin mga boss, interfaces tayo, then pumunta tayo sa IP, then addresses, then IP, then pool. Okay? So after that mga boss, punta tayo dito, itong PPP. Ayan. So dito, close muna natin to para mas klarado. Then, yan. So dito mga boss, punta tayo dito sa PPPoE servers. So ito yung gagawin natin. Gagawa muna tayo ng PPPoE servers. So click natin tong new. Then dito, kayo na pong bahala sa pangalan. So after na malagyan ng pangalan mga boss, interface ito, dapat hindi ito magkamali dito sa interface. Okay? So yung ginamit natin, again, ang gagamitin natin is yung VLAN 150. Click lang natin yan mga boss. Then dito, one session per host, check natin to. Then itong authentication mga boss, pwede na yan, yung 4 na yan. Then apply lang po natin, then okay. So meron na tayong servers or server para sa ating PPPoE. After that mga boss, punta tayo sa profile, create tayo. So, bali, dalawang profiles lang siguro ang gagawin natin. Isa dito sa 5 Mbps. 5 Mbps. So, local address, doon din tayo magbabase sa address list po natin. So, 192.168.150.1. So, ito yung local address natin. Then, remote address natin mga boss, bali yung pool natin para sa ating PPPoE na VLAN 150. So, ayan. So, after that mga boss, dito tayo sa ito. So, limits. So, ito, limits. So, 5 Mbps. So, dito, 5M. 5M. Then, slash 5M. Then, only one. Yes na lang natin itong mga boss. Then, apply po natin yan. Then, okay. So, that is for 5 Mbps natin. Then, gagawa din po tayo para sa ating 10 Mbps. Copy na lang natin itong mga boss. Din dito, papalitan natin ito ng 10. Then, general, papalitan natin ito ng 10 Mbps. So, ayan. So, dito mga boss, mayroon na tayong profile na 5 Mbps at yung 10 Mbps. Okay? So, ayan. So, after that mga boss, dito tayo. So, nag-set up tayo dito ng PPPoE servers, then profile. So, after that mga boss, pwede na tayong pumunta sa ating Kittify admin. So, dito tayo mga boss. Admin tayo, then PPPoE. Ayan, dito. Click natin itong mga boss. So, dito mga boss, as you can see, meron pong warning po tayo. So, dito, mag-set up po tayo ng expired profile natin. So, dito, click lang natin itong configure. Then, dito mga boss, as default lang po, yun na po ito. So, save lang natin to. Ayun. So, ito, yung ginawa natin mga boss, yung para sa expired profile, bali magre-reflect din po ito dito sa profiles po natin. So, as you can see, nandito na po yun yung ginawa po natin. Okay? Ayan. So, bali tatlong profiles na ito mga boss dito, yung 5 Mbps, 10 Mbps, at yung expired profile. So, napakahalaga nito mga boss na masitap itong expired profile po ninyo. Okay? So, ayun. So, after that mga boss, balikan natin dito sa ating admin. Dito tayo sa profile. Refresh lang natin to. Then, dito. Plan. Okay? So, dito sa plan mga boss, set up natin to. By the way mga boss, ngayon, para hindi na masyadong mataas yung video po natin, dito lang muna tayo mag-focus sa server, users, profile, and plan. Kasi nga mga boss, ay mag-work naman po ito without the payment history, payment reminder, itong 4 na to.
Okay, so siguro sa next video na lang din po ituturo natin kung paano mag-set up nitong payment reminder or itong notification mga boss. Yung payment reminder isasama natin ngayon. Okay, so again, let's go back mga boss. Dito tayo sa plan. Kikreate po tayo ng plan. So depende na po yan sa inyo kung ano yung mga plan na gagamitin ninyo. So in my case mga boss, magbe-base po ako doon sa profile na ginawa ko po. So dito, siguro ang ilalagay ko lang, since dalawang profiles yung ginawa ko is 5 Mbps at yung 10 Mbps, so papangalanan ko lang siguro ng 5 Mbps plan. Ayan. So, ganyan lang mga boss. Then dito, MikroTik profile. So, yung 5 Mbps na ginawa po natin. And then, price mga boss, it's up to you kung magkano. So, in my case, siguro 700. Then, billing cycle, pwedeng monthly, weekly. Usually naman, monthly yan mga boss. And then, grace period, grace days mga boss. So, dito mga boss, kung naka-zero po ito, ibig sabihin mga boss, mag-expired po talaga yan sa exact date. Kung maglalagay po kayo ng 5 grace days dito mga boss, ibig sabihin mga boss, bibigyan nyo ng extension yung customer ninyo ng 5 days after na mag-expired po yung subscription po nila. Okay? So, especially doon sa mga customer po natin na nakikiusap na bigyan sila ng extension before na magbayad. So, ito yung gamit po ng mga boss. So, kung hindi ka naman maawain sa inyong customer, bali, zero nyo na lang po yan. Para exactly sa sinet nyong time, mag-i-expire po talaga at mapuputulan na yung customer ninyo ng internet connection. Okay? So, dito mga boss, save lang natin yan. Then, gagawa pa tayo ng another plan, 10 Mbps. Then, dito, profile, yung 10 Mbps din yung gagamitin natin. Then dito, price natin, siguro 1,499. Kayo nang bahala. So, dito, monthly pa rin. Save lang natin yan. So, dito mga boss, meron tayong dalawang plan. That 10 Mbps plan at yung 5 Mbps. So, rename lang natin to. Ayan, din save natin. So, ayan, dalawang plan na po yan mga boss. So, after that mga boss, pwede na tayong gumawa or mag-create ng users. Okay, so dito tayo gagawa mga boss. Create natin yan. Itong account number dito mga boss, bali automatic na po yan. Pwede nyong palitan, generate para sa inyong specific customer. And then dito, full name, dapat lagyan po ito. So for example, okay, kayo na pong bahala kung anong pangalan ng customer mo. Then dito, mobile number, optional din po ito mga boss. Pero mas maganda lagyan nyo po ng mobile number ng inyong customer. Okay? And then same with email address, lagyan nyo din po. Then dito sa portal password, optional din po ito. Okay? So, ayun. Then dito sa plan mga boss ito. So, dapat, for example, yung in-avail ng customer niyo is 5 Mbps plan, isi-select nyo po dyan. And then dito sa PPP username, so kayo na pong bahala kung ano yung ilalagay nyo. For the testing purposes lang din naman, user 1 lang yung gagamitin natin. User 1. Then password, user 1 same again para di tayo malito. Ayan. So dito mga boss, profile is 5 Mbps. 5 Mbps. Ayan. And then remote address mga boss, optional lang din naman po ito. So pwedeng naka-blanco lang ito mga boss. Then dito. So for example, yung due po niyan mga boss ay next month. So isi-set nyo lang din po dito. Okay? So, ayan. Then, balance, 700 is 700. Okay? So, automatic naman po yan dito mga boss. Kung anong plan yung nilagay po ninyo, automatic yan magre-reflect dito sa balance. Okay? So, ito mga boss, pwede nyo naman po itong ma-edit, especially kung may na-advance na si customer ninyo. Let's say, sa unang buwan ay may plan siya na 700, then nagbayad siya ng 1,000. So, bali, ang balance na lang ni customer dito sa next na babayaran is 400. So, pwede naman po yan mga boss. Okay? Then, save lang po ninyo. So, ayan. So, meron na tayong PPP account. Okay? So, after that mga boss, bali,
i-configure natin tong modem natin para magamit na ni customer or ni client. So, dito mga boss, yung ating modem, connected po yan dito sa ating PC. Okay, so, bali dito, nag-static na lang tayo. Papakita ko na lang din po kung paano natin i-dial yung ginawa nating user, PPPU user po natin. So, dito, naka-static na po ito. So, ayan. So, bali, ito mga boss. Okay? So, okay lang natin yan. And then dito, type natin tong 192.168. Ito, .100.1. Dahil ito nga po yung IP address para ma-access po natin yung web admin po nito. So, ayan. Default lang ito mga boss, telecom admin, din login po tayo. So, dito mga boss, punta po tayo sa advanced. Delete lang muna natin to. Ayun. So, ayan. So, dito mga boss, dito na tayo magda-dial po ng PPPoE account. Okay? So, click natin itong new. Ayun. So, dito, instead of IPOE, ito, check po natin itong mga boss, PPPoE. And then, dito, so, VLAN 150 yung ginamit natin mga boss. Type natin dito, 150. And then, dito username. Kung ano yung ginawa po ninyo mga boss dito po, yun din po yung idadial nyo dito. Okay, so username is user1. Password, same password. Ayun. And then dito mga boss, kung itong 4 na ports na to ay ipapagamit nyo sa inyong customer, sa inyong client, is i-enable lang natin to, i-bind na lang din po natin. Then, SSID 1 and yung SSID 5. Valid yung 2.4G at yung 5G po yan mga boss. Okay, so after that mga boss, apply lang natin yan. At ngayon, meron na tayong account na po yun ang gamitin dito at magagamit na din itong modem na to ni customer. Okay, so check natin mga boss kung online na dito. Refresh lang natin to. So, ayun. So, as you can see mga boss, online na po yung ating modem. Okay, so pwede na po yung gamitin ni customer. At dito mga boss, isi-set up na lang din po natin yung payment reminder na to. Okay, so ayun. So dito, apply portal configuration to Microtech, click lang natin to. Then upload QR image. Ito yung GCash number ng mga boss, I mean GCash QR po ninyo. So in my case, ito po yun. Kayo na po yung magda-download dito kung at isa-save nyo sa PC ninyo kung saan po kayo mag-configure. So, in my case, ito po yun. Ito yung screenshot ng GCash account ko po. And then, open tayo. Once save, dito mga boss, pangalan ng GCash po ninyo, then GCash number, then itong expired address, same po doon sa ginawa nating expired profile. So, dito po mga boss. Ito. So, dito kayo kukuha ng IP address. Dapat pares po yan dito. So, balikan natin. Payment reminder dito. So, same po yan mga boss. Then, save lang natin. Okay? So, ngayon mga boss, once na mag-expired na po, once na ipapakita ko ng by the way mga boss na meron na po itong internet to check lang kung successful yung ginawa po natin. So, bali yung SSID po nito ay ito. So, correct po tayo dyan mga boss. So, ang plan natin dito mga boss, bali try natin, 5 Mbps. So, dapat sa speed test natin mga boss, so click lang natin to. So, dito, ito yung ginawa natin mga boss. So, dapat magkaka-internet na ito mga boss. So, ayun. So, check natin mga boss kung tamang plan yung nakuha ni customer. So, speed test tayo kung 5 Mbps pa ba yung makukuha dito. So, dapat 5 Mbps ito mga boss dahil nga po, yung 5 Mbps yung profile or yung plan na in-avail ni customer. So, ayan. So, ayun mga boss, successful po tayo. So, as you can see mga boss, 5 Mbps po yan. Okay? So, more or less. So, ayan. So, successful po yung ginawa natin mga boss. So, ayan. So, ayun mga boss, successful na po yung ginawa natin. So, balikan lang po yun mga boss. Now mga boss, once ito mag-expired na mga boss, mag-due date na, bali magpa-pop up na yung payment reminder po natin dito. So situate yung GCash number po ninyo, tamang-tama po, sakto po siya.
Then yung GCash QR po ninyo ay dapat tama din po. Baka sa atin yan mapunta yung GCash payment po nila. Okay? So i-check nyo po mga boss. Then yung expired address mga boss, so dapat ito ay reflected po dito sa profile yung sa expired na ginawa po ninyo. Okay? So ayan, yan. Then mga boss, next tutorial na lang po natin siguro itong notifications. Okay? So dito, bali sa next tutorial na po natin ito ituturo kung paano ba gawin. Okay? So ayan mga boss, maraming salamat po sa inyo. I hope na makatulong po ito.